Sa isang maulan na gabi, at habang bumabayo ang malakas na bagyo na tumatama sa syudad na ito, mayroong dalawang sasakyan ang naghahabulan sa pagitan ng dalawang pamilya. At ayon sa babae na ito, mukhang galing sila sa pamilya ng Ning. Sa kabilang banda naman, naguguluhan ang lalaking ito dahil ayon sa kanya, sumuko na siya sa pakikipaglaban para sa mga ari-arian, at wala nang banta sa kanila. Ngunit sa hindi inaasahan, biglang binaril ng mga gwardya ng pamilya Ning ang kanilang sasakyan. Bukod dito, binago ng kanilang kaaway ang kanilang sasakyan upang masira ang preno nito. At kahit ang pinto ay hindi rin nila mabuksan, wala nang mapagpipilian pa ang ama ni Ning Bei, kundi ang iligtas siya sa pamamagitan ng paghagi sa kanya sa bintana ng sasakyan. Ning Bei, kailangan mabuhay ka. Iyan ang mga huling salita ng ama ni Ning Bei bago mahulog ang kanilang sasakyan sa karagatan. Makalipas ang 13 taon, makikita natin ang isang lalaking nakatayo. Siya si Ning Bei, ang bida sa kwentong ito. Nakarating siya sa Dragon City. Panahon na upang ayusin ang mga account ng 13 taon na ang nakararaan. Ako, si Ning Bei, ay bumalik. Wika pa ni Ning Bei. Samantala, habang naglalakad si Ning Bei, umagaw pansin sa kanya nang marinig ang isang grupo na nagtatalo. Young Master Liang, ito ang pinakabagong limited edition na sapatos na binili mo para sa akin. Matapos suotin ito ng isang beses, ito ay natapakan at nadumihan ng 2 bulag na asong ito. Ano ang dapat kong gawin? Wika pa ng babaeng ito. Sa kabilang banda, agad na humingi ng ponmanhin ang matandang ito sa nagawa ng kanyang lalaking apo. Gayunpaman, sadyang napakasama ng ugali ng binata at dalagang ito. Tinawag pa ng dalaga ang matanda na pangit at sinabihan ito na huwag lumapit sa kanya. Samantala, tinanong ni Liang Yu ang matanda kung alam ba niya kung magkano ang halaga ng sapatos na iyon. Bilang karagdagan, sinabihan niya ang matanda na hindi niya kayang bayaran iyon kahit na ibenta niya pa ang kanyang hampas lupang apo. Kasunod nito, inutusan ni Liang Yu ang lalaking ito na itapon ang maglolo sa dagat at ipakin sa mga pating. Agad namang sumang-ayon ang lalaking ito sa utos ng kanilang young master. Subalit ang nakakagulat, biglang pumasok sa eksena si Ning Bei at sinabing, nandito na ako, tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na manakit sa kanila. Kaagad, tinanong ni Liang Yu si Ning Bei kung sino siyang naglakas loob na umiksena sa ginagawa niya. Maliban dito, tinanong din niya si Ning Bei kung alam ba niya kung kaninong teritoryo ang Dragon City. Gayunpaman, tinanong din ni Ning Bei si Liang Yu kung alam niya ba kung sino ang matandang iyon. Ngunit ayon kay Liang Yu, wala siyang pakialam kung sino ang matandang iyon. Ayon pa kay Ning Bei, ang matandang iyon ay ang Dragon City Extinguishing Flame Soldier. Ang mga peklat sa kanyang mukha ay sagisag sa lahat ng kanyang mga kaluwalhatian at kabayanihan. Bilang karagdagan ni Ning Bei, sa nagngangalit na apoy, binantayan ng matandang iyon ang syudad ng Dragon at iniligtas ang hindi mabilang na tao, ngunit sa sandaling iyon, pinapahiya siya ni Liang Yu. Kaya ayon kay Ning Bei, kailangan mamatay ni Liang Yu. Gayunpaman, ngumiti lang si Liang Yu at sinabi na sa Dragon City, walang sino man ang naglakas loob na hawakan man lang siya. Dahil siya ay galing sa pamilya Liang. Kaya lakas loob niyang sinabi na hindi siya kayang saktan ni Ning Bei. Subalit sa isang iglap, biglang bumungad si Ning Bei sa harapan ni Liang Yu. Kaya naman napatulala na lamang ang binatang ito. At ilang sandali pa, biglang dinibdiban at dinakma ni Ning Bei si Liang Yu. At direkta itong hinampas sa sahig na parabang isang magaan na bagay lamang. Kamusta, pinakita ko sayo kung ano ang totoong kapangyarihan. Sambit ni Ning Bei, sa kasalukuyang panahon, habang pabalik na si Ning Bei sa barko. Sinabihan siya ni Liang Yu na maghintay dahil ayon sa kanya, ang kanyang mga tauhan ay dumating na. Dagdag pa niya, hahayaan niya siyang mamatay pagkababa niya. Gayunpaman, wala nang imik pa si Ning Bei. Sa puntong ito, habang pinagmumura ni Liang Yu si Ning Bei, sinabihan niya ito na bumaba na. Sinabi rin niya na ipapakita niya kay Ning Bei kung sino at kung ano ang pamilya Liang. Subalit biglang natigilan si Liang Yu nang makita niya ang mga kalalakihang ito. Agad siyang napatanong kung ano ang nangyayari at kung sino ang mga kalalakihang ito. Samantala, bumulong ang matandang ito sa kanya at sinabihan siya na hinaan ang boses dahil ayon sa kanya, ang logo nila ay parang logo ng sa North King's Blades. Makalipas ang ilang sandali,
Humarap ang lalaking ito kay Ningbei at biglang itinaas ang kanyang espada at sinabing, Northern General Group, maligayang pagbabalik, pinuno. Ako ay isang simpleng tao lamang, walang ranggo o titulo. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Nakangiting tugon ni Ningbei habang pababa ng barko. Gayunpaman, napatanong na lamang ang lalaking ito na kung sino ang maglalakas loob na direktang tawagin ang kanilang pinuno sa pangalan nito. Dagdag pa niya, hindi sila maglalakas loob na lumabag sa mga patakaran. Sa sandaling ito, sinabihan ni Ningbei ang lalaking ito na nagngangalang Mu Chen na hindi niya inaasahan na siya ang susando sa kanya sa araw na iyon. Sinabihan rin niya si Mu Chen na baka lumagpas na siya sa linya. Agad namang tumugon si Mu Chen kay Ningbei at sinabi na kung gusto siyang parusahan ng pinuno ay walang problema. Sa kabilang panig, tinanong ni Mu Chen si Ningbei kung meron bang problema. Nang walang kung ano-ano'y sinabihan ni Ningbei si Mu Chen na sinabi ng lalaking iyon o si Liang Yu na walang sinuman ang makakahawak o makakapanakit sa kanya sa Dragon City. Kaya naman talagang nagulantang si Liang Yu habang sinasabing, Sir, ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Agad namang tumugon si Mu Chen at sinabing ipagpapatuloy nila ang hindi pagkakaintindihan. Gayunpaman, sinabi ni Ningbei na hindi pwedeng sisihin ang iba kundi si Liang Yu lamang. Kaya naman napaupo na lamang si Liang Yu sa sahig habang nagmamakaawa na patawarin siya. Ngunit hindi siya yumobre sa ating bida. Sa kabilang dako, makikita natin ang matandang ito at ang dalagang ito na nagngangalang Su Qinghe, na siyang fiancé ni Ningbei. Lola, kalahating oras na tayong naghihintay, bakit hindi pa siya lumalabas? Pinaghintay niya tayo. Anong klaseng fiancé siya? Aalis na ako ngayon. Galit na wika ni Su Qinghe. Subalit, sinabihan siya ng kanyang lola na kapag aalis siya, babalian niya siya ng binti. Kaya naman hindi na nakaimak pa si Su Qinghe. Ilang sandali pa, biglang dumating ang lalaking ito at agad na ibinalita na papunta na doon si Ningbei. Sa oras na ito, nakarating na si Ningbei kasama ang mga sundalong ito. Bilasan mo, Su Qinghe, nandito na siya. Sambit ng matanda habang kinakaladkad niya ang dalaga. Kaya naman sinabihan ni Su Qinghe ang kanyang lola na magdahan-dahan. Subalit sa hindi inaasahan, biglang lumabas sa eksena ang lalaking ito at sinabing, sumusobra ka na ata, Mu Chen. Nakalimutan mo na ba na ang pagtawid sa linya ay mahigpit na ipinagbabawal? Ang mga mahuhuling lalabag ay papatawan ng matinding parusa. Samantala, nasurpresa ang matandang ito nang makita niya ang sabay na pagdating ni na Central Warblade, Zhang Zhongyuan at Northern Tiger, Mu Chen. Sa kabilang banda, biglang sumabat si Ningbei at sinabihan niya si Zhang Zhongyuan na ilang taon na ding hindi niya siya nakita. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung sino ang isusumbong niya at paparusahan ng husto. Sa isang iglap, agad na nagbigay pugay o nagbigay respeto si Zhang Zhongyuan kay Ningbei habang sinasabing, Ako, si Zhang Zhongyuan, ang commander ng Gitnang China, ay malugod na tinatanggap ang pagbabalik ng pinuno ng Hilagang China. Gayunpaman, sinabihan lang siya ni Ningbei na silang dalawa ay parehong mga commander kaya hindi na kailangan pang maging masyadong magalang. Subalit, ayon kay Zhang Zhongyuan, lahat ng 5 pinakadakilang commander sa mundo ay nasa ilalim ng utos ni Ningbei. Kaya naman sumang-ayon na lamang si Ningbei sa sinabi ni Zhang Zhongyuan. Sa oras na ito, napatingin si Ningbei kay Su Qinghe at sa matandang ito. Sa kasalukuyang panahon, agad na nagbigay galang si Ningbei sa matandang ito. Pamayat at tumangkad ang beyer ko. Wika pa ng matanda, at bigla-bigla, hinayla niya si Ningbei at sinabihan na pumasok sa sasakyan at umuwi kasama siya. Samantala, inutusan ni Ningbei si Mu Chen na bumalik sa Hilagang China kasama ang kanyang grupo. Sa kabilang banda naman, inutusan din niya si Zhongyuan na sumama sa kanya. Agad namang sumang-ayon ang dalawang commander. 13 taon na ang lumipas sa isang iglap, at ikaw, Ningbei, ay lumaki na rin. Sambit ng matandang ito, agad namang sumagot si Ningbei at sinabing kung hindi siya pinrotektahan ng matandang iyon, matagal na siyang namatay. Sa kabilang panig, ipinakilala ng matandang ito si Su Qinghe kay Ningbei. Subalit ang nakakagulat, biglang sinabihan ni Ningbei si Su Qinghe na kung hindi siya sumasang-ayon sa kanilang kasal, maaari niyang kanselahin ang pakikipag-ugnayan. Kaya naman talagang nagulat si Su Qinghe sa sinabi ni Ningbei. Hindi siya makapaniwala na pwede iyon.
Kaya sinabihan siya ng matandang ito na pwede niyang gawin iyon. Lola, 21st century na, at nagtatakda ka pa din ng child marriage, pinagtatawanan na ako ng mga kaklase ko. Wika ni Su Qinghe. Gayunpaman, sinabihan ng matandang ito si Su Qinghe na iyon ang kasal na itinakda ng kanyang lolo na sining at ng kanilang pamilyang Su. Walang makakapagpabago nito, maliban kung siya ay mamatay. Ngunit sinabihan din ni Ningbei ang matanda na huwag magalit dahil ayon sa kanya, si Qinghe ay mayroon ding sariling mga ideya. Sa kabilang banda, tinanong ng matandang ito si Ningbei kung kilala niya ba si Zhang Zhongyuan, ang Central War Sword, at North Tiger na si Mu Chen. Agad namang sumagot si Ningbei at sinabing very familiar silang lahat. Dagdag pa niya, kapag siya ay nasa tabi niya, madalas na pinupunasan ni Zhongyuan ang kanyang espada para sa kanya. Sumabat naman si Zhongyuan at sinabi na hindi lahat ay kayang panasan ang espada ng hilagang hari. Samantala, hindi makapaniwala si Qinghe na si Zhang Zhongyuan, ang marangal na commander ng Central China, ay tagapunas lamang ng espada ni Ningbei. Sa puntong ito, nagsalita si Ningbei at sinabing si Qinghe ang gusto ng kanilang lola, kaya naman paprotektahan niya siya habang buhay. Dagdag pa ni Ningbei, kung sino man ang mananakit sa kanya sa hinaharap, wawasakin niya ang taong iyon hanggang sa kanyang 3 henerasyon. Pagkatapos nun, inutusan ni Ningbei si Zhongyuan na sa pangalan niya, ibalita sa buong mundo na si Su Qinghe ang taong gusto niyang protektahan, at kung may mangyari sa kanya, iyon ang araw na bababa ang Northern King Sword. Sa isang iglap, agad na sumang-ayon si Zhongyuan. Gayunpaman, habang proud ang matandang ito kay Ningbei, sa isip ni Qinghe, ang pagpapahayag sa buong mundo ay sobra-sobra. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Agad namang sinalubong ng mga gwardyang ito ang sasakyan ng mga kagalang-galang na panauhin. Pagkababa ni Ningbei at ng matandang ito, biglang nagsalita ang lalaking ito at sinabing, kagalang-galang na panauhin. Hindi ba ito si Ningbei? Ano ang ginagawa niya at bakit bumalik siya rito? Dagdag pa ng lalaking ito, alam nilang lahat na hindi aksidente ang nangyari sa sasakyan ni Ningbei noon. Ngunit iniligtas pa rin ng kanilang lola si Ningbei na ikinagalit ng 3 ulo ng pamilya Ning. Higit pa rito, sinabihan ng lalaking ito ang matandang babae na dapat niyang pigilin ang kasal at alisin si Ningbei dahil ayon sa kanya, iyon ang pinakamagandang gawin. Agad namang sumang-ayon ang mga taong ito sa sinabi ng lalaki dahil ayon sa kanila, dapat umiwas sila sa gulo. Dahil doon, tila nagalit si Qinghe sa sinabi nila. Sa isip niya, kaka-rating lang ng kanilang bisita, at binubuli na agad nila ito. Maliban dito, nagalit din si Zhongyuan at nang akma na niyang bunutin ang kanyang espada, pinigilan siya ni Ningbei. Samantala ayon sa matandang ito, si Ningbei ay manugang ng pamilyang Su, ang magiging asawa ni Qinghe. Kaya't sinabi niya sa kanila na hanggat nabubuhay pa siya, walang makakabuli sa kanya. Subalit biglang sumabat si Qinghe at galit na sinabi sa matanda na sinabi na niyang hindi siya sang-ayon sa kasal na iyon. Lola, dahil ayaw ni Qinghe, ayos lang, at tinatrato ko din siya na parang nakababatang kapatid. Sambit naman ng ating bida na si Ningbei. Bilang karagdagan, sinabi ni Ningbei na kung kakanselahin niya ang kasal ay makakasama ito sa reputasyon ni Qinghe. Subalit kung isusulat ng pamilyang Su ang withdrawal paperwork bukas, pipirmahan niya ito. Gayunpaman, tinanong ni Qinghe si Ningbei kung hindi ba iyon makakasira sa kanyang reputasyon. Agad namang sumagot si Ningbei at sinabi na hindi na iyon mahalaga. Sa kabilang panig, sinabihan ng lalaking ito si Qinghe na kung ayos lang sa kanya, kakanselahin nila ang kasalan. Bilang resulta, nagalit si Zhongyuan at sinabihan ng lalaki na kung maglalakas loob siyang ipagpaliban ang kasalan, wawasakin niya ang pamilya Su sa gabing iyon. Ano ka ba? Gusto mong sirain ang pamilya Su? Saan ka kumukuha ng lakas ng loob? Wika ng lalaking ito. Kaagad, ipinakilala ni Zhongyuan ang kanyang sarili bilang commander ng Central China. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung sapat na ba iyon upang wasakin niya ang pamilya Su. At sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang dumating ang commander ng Hilagang China na si Commander Mu Chen kasama ang kanyang batalyon. Dumating din sa eksena ang commander ng Timog China na si Commander Guo Baifeng. At sa parehong panahon, dumating din si Commander Lu Yi, ang commander ng Kanlurang China.
Commander Mu Chen o mas kilala bilang North Tiger, Zhang Zhongyuan bilang Central War Sword, Guo Baifeng bilang West Marquee, at Lu Yi bilang Spirit Sword. Samantala, sa isip ni Ning Bei, sa 5 pangunahing commander sa China, 4 na lang ngayon. Sa puntong ito, agad na nagbigay-pugay ang mga commander na ito sa pagbabalik ni Ning Bei. Kaya naman laking gulat ng mga taong ito sa kanilang mga nasasaksihan. Talaga bang napakalakas ng pamilyang Su? Sapat na ba kami para wasakin ang pamilyang Su ngayon? Sambit ni Commander Mu Chen. Gayunpaman, hindi naniniwala ang mga taong ito sa kanilang nakikita. Inaakusahan pa ng binatang nakaputi na mga sinungaling sila. At dahil doon, nagalit ang matandang ito. Kaya naman sinabihan ni Ning Bei ang kanyang lola na wag nang mag-alala pa. Ngunit ayon sa matandang ito, kay Ning Bei, hindi siya nag-aalala. Ngunit, kinasusuklaman niya na hindi alam ng mga lalaki ng pamilyang Su ang kanilang ginagawa. Bigla-bigla, inutusan ni Ning Bei si Zhongyuan na ipakita sa kanila. Agad namang sumunod si Zhongyuan sa utos ni Ning Bei. At naglabas siya ng A1 alert. Samantala, sa kabilang dako, ayon sa babaeng ito, naglabas na sila ng A1 level alert. At simula sa oras na iyon, 72 lugar ang sasailalim sa martial law. Gusto mo ba talagang buksan ito? Ang kautosang ito ay hindi ipapakalat sa mga ordinaryong tao. Naka-standby lamang ang mga Dragon Guards. Wika pa ng babaeng ito. Ayon kay Ning Bei, ang 72 lugar ay medyo sobra. Kaya inutusan niya si Zhongyuan na i-apply lamang iyon sa isang lugar. Narinig mo ba ako? Binabawi ko ang nakaraang order at binago ko ito sa iisang lugar lamang. Sambit ni Zhongyuan. Agad namang sumunod ang babaeng ito. Sa kabilang banda, napatanong ang lalaking ito kung sino ang kasama ng kanilang commander at kung bakit nirerespeto ng kanilang commander ang binatang iyon. Agad namang sumagot ang babaeng ito at sinabi sa kanila na iyon ay simpleng tao lamang. Si Ning Bei, bilang resulta, talagang nagulantang ang mga kalalakihang ito sa kanilang narinig. Tiniyak pa ng lalaking ito kung iyon ba si Ning Bei, ang Panginoon ng Hilagang Hangganan o Northern Border. Hilagang Hari, Ning Bei. Ang kanyang mga files ay nasa ika-9 na palapag ng gusali, na hindi pwedeng pasukin, kahit ako. Sagot naman ng babaeng ito. Samantala, sa puntong ito, hindi pa rin naniniwala ang mga taong ito sa kanilang nasasaksihan. Ayon pa sa binatang ito, kumuha lamang sila ng ilang artista para suportahan ang eksena. Sinabi pa niya na kukuha din siya ng ilang mga aktor upang sumuporta din sa eksena. Subalit nang tiningnan niya ang kanyang telepono, bigla siyang nagtaka kung bakit walang phone signal. Maliban dito, napansin din ng kanyang mga kasamahan na maging ang kanilang mga telepono wala ding signal. Kaya naman napaisip ang lalaking ito kung ginawa ba talaga iyon ng binatang iyon. Dahil ilang minuto lang ay naputol na ang signal ng cellphone. Bigla-bigla, dumating na ang Dragon Guards. At kaagad, inutos ng lalaking ito sa kanyang mga tauhan na arestuhin ang pamilya Su. Kaya naman talagang nagulatang ang mga hayop na ito. Samantala, sinabihan ni Ning Bei ang kanyang lola na huwag mag-alala dahil ayon sa kanya, tuturuan lamang nila sila ng leksyon. At walang masamang mangyayari. Pagkatapos nun, sinabihan ni Ning Bei ang matandang ito na kailangan niyang bumalik sa pamilya Ning sa araw na iyon. Subalit nag-aalala ang matandang ito kay Ning Bei lalo pa sa nangyari 13 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, ayon kay Ning Bei, kahit na 13 taon na ang nakalipas, hindi niya makakalimutan ang maulan na gabing iyon. Lola, Xinghe, aalis na ako. Sambit ni Ning Bei, ngunit sa hindi inaasahan, biglang sinabi ng matandang ito kay Ning Bei na hindi papatay ang kanyang ina. Dahil doon, nagulat si Ning Bei sa narinig. Dagdag pa ng matandang ito, ang ina ni Ning Bei ay isang tagapagturo o professor sa universidad. Makalipas ang ilang oras, sa Dragon City University, makikita natin ang ina ni Ning Bei na nagtuturo. At nang pumasok si Ning Bei sa silid-aralan, nagulantang siya dahil hindi siya makapaniwala na talagang buhay pa nga ang kanyang pinakamamahal na ina. Sa kabilang banda, sinabi ng babaeng ito na naiinip na siya at gusto niyang lumabas para maglaro. Hindi ako mangangahas, pero ikaw, lumabas ka na. Vice Principal naman ang tatay mo. Sagot naman ng lalaki sa kanan. Sumang-ayon naman ang babae, subalit ayon sa kanya,
mas mahigpit ang propesor na iyon kaysa sa ibang mga propesor. Mare-report siya dahil sa pagka-cutting classes. Alinsunod sa lalaking ito, upang madagdagan ang sweldo ng propesor na iyon, kailangan niyang umasa sa pagkakaroon ng reputasyon ng pagiging seryoso at responsable. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, bakit ang dami niyang effort? Napakaganda niya, kaya bakit hindi niya gamitin ang kanyang katawan para kumita ng pera? O baka paraplegic siya, wika pa, ng lalaking ito. Bilang resulta, hindi na makayanan pa ni Ningbei ang kanyang mga naririnig. Kaya sinabihan niya ang dalawang ito na maging mas magalang sa propesor. Agad namang nagtanong ang binatang ito kung sino siya, at kung bakit siya nakikialam. Bilang karagdagan sa estudyanteng ito, nag-iisip lamang siya ng mga paraan para kumita ang matandang babae. Kaya tinanong niya si Ningbei kung ano ang masama doon. Tinanong din niya siya kung nanay niya ba iyon. Sa isang iglap, agad na sinunggaban ni Ningbei ang estudyante at nilampaso ang mukha sa mesa. Pagkatapos nun, tinawag niya ang kanyang ina. Sa kabilang panig naman, napatanong ang ina ni Ningbei kung siya ba talaga iyon. Kaya agad na sumagot si Ningbei at sinabi sa kanya na siya nga iyon. Samantala, sa labas ng paaralan, "Hoy Ning, tingnan mo kung sino ito." Wika ng ginang. Kaagad, tinawag ni Ningbei ang kanyang ama. Agad namang nakilala ni Ginoong Ning ang kanyang bagtong na anak. At sila nga ay nagyapyusan. Gayunpaman, tinanong ni Ginoong Ning ang kanyang anak kung sino ang nagsabi sa kanya na bumalik na doon. Dahil ayon sa kanya, hindi pa ligtas doon. Agad namang sumagot si Ningbei at sinabi sa ama na huwag mag-alala dahil ayon sa kanya, ang mga kawalang katarungang dinanas nila ng kanyang ina at ama sa nakalipas na 13 taon, gagamitin niya ang espada ng hari sa hilaga o Sword of the Northern King para hugasan ang kahihiyang iyon. Hanggang dito na lang sa ngayon, maraming salamat sa panunood. Sana ay nag-enjoy kayo sa panunood. Kung nais mong magkaroon ng isa pang bahagi ng recap na ito, huwag kalimutan i-like ang video na ito at huwag ding kalimutan na magkomento, mag-share, at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang content tulad nito. Hanggang sa susunod na mga kapana-panabik na episode, Column.